Mula Central Business District ng Baguio hanggang Luacan proper, ang araw-araw na ruta ng 45 anyos na jeepney driver na si Erwin. Kada araw papalo ng higit 2,000 piso ang gastos nito para sa kanyang 40 liters na full tank. Pero nang ipatupad ng malaking dagdag singil sa produktong petrolyo, halos suko na ito sa pagpalo ng presyo ng krudo sa higit 100 piso kada litro. Kaya naman umaasa siya na kahit papaano ay maisalba pa ng 5,000 pesos na fuel subsidy ng pamahalaan ang kanyang kabuhayan. Sa in remit ay in submit mi mango J pa. J requirements license 2 copies. 2 copies ng Paseros with signature kan. Sa pamamagitan ng Pantawid Pasada Program ng Department of Transportation at Land Transportation Franchising and Regulatory Board, automatikong makukuha ng mga jeepney driver ang subsidiya sa pamamagitan ng Pantawid Pasada Cards o e-wallet. Ang problema, hindi pa lahat ng mga POJ driver at operators ang sakop nito at matagal pa raw ang pagpoproseso nito. Malaking hamon din ang activation ng ilang card dahil sa pagkakaantala sa proseso ng Land Bank. Biglaan kasi yung deadline. And to come to think na almost 8,500 lahat yung mga recipients natin dito sa Cordillera. At saka yung iba sa Kalinga, hindi pa included yung mga PUJs nila doon. And then yung mga processes sa Land Bank. Sa tala ng DOT CAR, mula sa higit 5,000 na PUJ, 4,700 pa lang ang benepisyaryo ng nasabing programa. Kasama na rin dito ang 3,300 na taxi sa buong rehiyon. Siguro kung maliit lang na pagbaba. Well, from dati, di ba, ano ba tayo, 60 plus, 67. Ngayon, 100 plus na ata. Kung bababa lang yun ng 100, obligado, baka ayaw nilang ibaba rin. Kasi andun pa rin . Pero kung bumaba sa dati, ibang kwento na yun. Pero tila makakahinga raw sila ng maluwag kahit papaano matapos i-anunsyo kahapon ng LTFRB ang taas singil sa pamasahe. Mula sa 13 pesos na minimum na pamasahe sa traditional jeepney, tataas na ito ng 14 pesos. Karagdagang 2 pesos naman para sa mga susunod na kilometro. Sa modern jeep, mula sa dating 15 pesos na minimum na pamasahe, tataas na ito ng 17 pesos. 2 pesos at 30 centavo naman para sa mga susunod na kilometro. Kung ang commuter na si Carlo ang tatanungin, abot kaya pa naman daw ito. Agree din po kasi mahal na rin po ang gasolina ngayon. Maigting pa ring babantayan ng ahensya ang pagpapatupad ng 20% discount para sa mga estudyante, senior citizen at PWD, pati na rin ang pagsawata sa mga mananamantala. Kasi pagka nag-violate sila doon sa binabang MC na palagi ng board, unang-una kasi yan suspension. Suspension ng prangkisa nila. And then pagka inulit pa, pagka may nagreklamo kasi, sinusyokos namin sila, tapos pag sila ay recidivist na, yung cancellation ng prangkisa nila. Yun yung talagang pinapataw. Kaya medyo natatakot din yung mga yan . Maliban sa mga POJ, epektibo na rin bukas ang taas singil sa pamasahe sa iba pang pampublikong transportasyon. Ang mga ordinary city bus, 15 pesos ang minimum fare mula sa 13 pesos. 2 pesos at 49 centavo sa mga susunod na kilometro. Ang mga air-conditioned city bus naman, magiging 18 pesos na ang minimum fare at 2 pesos 98 centavo naman sa mga susunod na kilometro. 15% naman ang itataas sa pamasahe ng mga point-to-point city bus. Kasama na rin sa taas pamasahe ang mga TNVS. Ang mga sedan, 65 pesos na ang pamasahe mula sa 45 pesos. Ang AUV at SUV naman, tataas na sa 75 pesos mula sa 55 pesos. Magiging 55 pesos na rin ang base fare sa mga hatchback mula sa 35 pesos. At ang mga premium, magiging 165 pesos na mula sa 145 pesos. Hindi naman magbabago ang kada kilometro, kada minuto ng mga TNVs at nakapako pa rin sa 15 pesos ang pick-up fare. Vanessa Bugtong, RNG News.